Hello. Hello po, good evening po. Hi, good evening. Hi po, Papa Jackson. Magandang Ako po. gabi kung nasa Pilipinas ka ngayon. Opo. Ano name? Maya po. Maya. Yes. Ang pangalan mo ay Maya. O apelyido mo. Ang pangalan mo ay Pay. Maya. Charot. Hoy! Ang pangit! Ang pangit! Ha? Oh my God. Oh my God! Oh my God! Ang lala, ang corny ng jokes, bakit di nyo patayin yung internet nyo dahil sa akin? Dali, oo. Pangit, pangit. Oh. Ere. Sana hindi ko masayang yung time mo. Hindi naman. Ako nga, nasayang ko na agad yung humor nyo. Anyway, silang taon na si Maya? I'm 31 years old po. 31. Ayan. Yes po. 31 ka na. Yes po. Asan ka ngayong gabi? Nandito po sa house po. So, saan lugar? Caloocan Saan po. lugar? Caloocan. Ay, actually, taga Caloocan ako, pero nasa QC po ako right now. Okay. Lagyan natin QC na lang. Kasi nandiyan ka ngayon. Si Maya, 31 from QC. Anong ginagawa sa buhay ni Maya? Working po. Anong work mo? Sa office po. Accounting. Oh, grabe. Diba? Pang matalino yan. Accounting yan eh, Hindi no? po. Kamusta naman ang mga account payables nyo tsaka collectibles? Ayun po. Nakasingil ba? Yung kolektor nyo ba ay naniningil o tumatambay sa labas? Mukhang naniningil naman po. Okay, sige. Anyway, si Maya. May asawa ka na, Maya? Meron po. Ah, Nakabahan ako pa Jackson. ilan na ang anak mo? Wala pa po. Bagong mag-asawa lang kayo? 5 years na po. 5 years na. Mm. So, you were then 26. Ayun. Ikukwento ko po kasi. Mm. Okay, go ahead. Mm. Ayun. Hindi ko po alam paano simulan eh. Mhm. Mm. Go ahead, kwento po. Ayun po. Gusto ko lang kasi siyang i-appreciate po. That's Diba? nice. That's very nice. Yes po. Ano okasyon ngayon? Parang something po na gusto ko lang, na-miss ko lang siya. And gusto ko lang siyang i-appreciate na dumating po siya sa life ko. Gusto ko lang ikwento kung paano niya ako minahal. Oh, asan ba siya ngayon? Wala na po. What do you mean wala na? Nag-pass away na po siya. Nung March lang. And I want, Wait. You were married 5 years ago and he's gone? Sorry po, hindi pa po kami married, pero parang dapat po. Oh. Pero po kami, live-in partner for So, 5 years. And so this year you po, were 26 when nag-live-in kayo? yes po. Oh my God. I'm sorry, when did he pass? March 27 po. Wait, etong March lang? Yes po. Kaya, medyo mabigat pa, pero gusto ko po talaga siyang ilabas or gusto ko lang kung ikwento kung paano ko po siya na-appreciate sa buhay ko. Oh, teka lang, ma'am. Okay lang. What happened? January po, nitong 2026, parang ngayon po kasi naka-plot yung lahat ng plans namin. I-settle, then meron na kaming bahay na titiyahan this year, and then parang Kumbaga, yung 2026 is the year of big plans. yes, opo. Ang pagpasok ng 2026, doon na po dumating yung tragic ano pangyayari na never pong inasahan. Nagka-brain cancer kasi siya. January na-diagnose na may brain cancer siya. Okay, wait lang. January na-diagnose yung cancer. Sorry po. January siya na-hospital. Then yung diagnose po, lumabas ng February.
Okay. So, biopsy result. prior to January, this year lang yon, yung January na yun? Opo, 2026 lang. Parang kahapon nga lang po nangyari. Wait lang. So, prior to January 2026, walang kahit anong Meron lang po siyang migraine, pero tolerable. Never po siyang, parang minsan po siyang uminom ng pain reliever. Parang kaya na pong itolerate yung sakit. Ganun. Ma'am, teka lang ha, Maya. Wait lang. Medyo garbled yung tunog mo. Hindi ko alam. Parang, are you on loudspeaker or headset? Ano po, naka-handheld po. Sige. Yun na po. Yeah, that's Kulong ko better. na lang. Yeah, that's better. Kinulong ko po. Yeah, that's better. Kinulong. So, Okay prior po. to January 2026, nothing so serious na kaya mong i-equate sa pagkakaroon ng cancer yung mga migraine niya? Yes po. Opo, yun po. God. Okay. Mm-mm. And then, doon po siya start ma-hospital January. And then, nagkandak po na-operahan siya kasi nagkaroon siya ng hydrocephalus because of the brain tumor. So, kailangan niyang kailangan operahan, lagyan ng BP shunt para ma-drain po yung fluid sa brain niya. So, na-operahan po siya. Tapos, matagal po. Pag public hospital po, parang ang tagal ng biopsy results. So, parang 1 month yung inantay namin. Doon pa lang nalaman na meron siyang brain cancer. 1 month. The time that he did not have. Yes. February namin na-confirm na may brain cancer. February. Nalaman ninyo. Tapos, nalaman po namin, tapos parang nung lumabas po yung result, parang hindi pa rin matukoy kung anong cancer. Kasi kailangan po talaga ng specific na pangalan ng cancer para malaman po yung gamot na pwedeng yung treatment na pwede sa kanya. mm-hmm. So, naggumawa po ulit ng second biopsy para ma-confirm. So, another month? So, yun. Po. Hindi naman po kasi parang inano na po namin sa private. Parang 2 weeks. We're waiting for 2 weeks. Tapos, after nun, meron na namang result na parang hindi pa din siya confirm kung ano pong cancer. Tapos, kailangan na naman namin magpa-biopsy ulit. Immunohistochemistry, kailangan na namin pagawa na naman. So, nag-antay na naman po kami. And then, for the second time, February, the BP shunt po na in-insert sa kanya is nag-malfunction because of the tumor po. Naipit siya kasi lumaki yung tumor. So, another surgery. Ang kulungin mo nga yung kamay mo ng telepono. Sorry po, sorry. Yan. Hello po. Yan. Saan po naputol? Nag-malfunction yung IV? Yung shunt niya po is nag-malfunction. Okay. So, nag-insert na naman po sa left side ng brain niya ng isa pa uling shunt para ma-drain po yung fluid. Yan. And then, after po, naging okay naman po. Nakalabas kami, tapos nagpa-process na po kami ng treatment niya. And then, kapag nag-consult kami sa mga oncologist, yun nga po ang sinasabi sa amin is, ang life expectancy niya is 6 to 9 months with treatment po. So, yung mundo ko po is parang nag-fall apart. Wait lang, gano'ng katagal yung binigay sa kanyang 6 to 9 months. But you lost him on March. Opo. Hindi ko po, yun po, unexpected po. So, yung 6 to 9 months, masakit po yun. Pero, parang tatanggapin mo na lang siya. Gusto mo na lang i-enjoy yung moment na nandyan siya. Tapos, during that time po, nung may sakit siya, nag-move in po ako dito sa family niya para mabantayan siya. Maalagaan ko siya kasi dun po sa amin. Parang, mas onti po yung tao. So, mas onti yung titingin sa kanya. Unlike dito po, medyo madami sila magkakapatid. Mababantayan siya. And
if ever na need niyo pong isugod sa hospital, naka-ready po yung sasakyan, gano'n. Kaya nag-move in din po ako dito para po maalagaan ko siya habang kahit nag-work ako sa morning and then sa gabi, inaasikaso ko siya. Gano'n po ang naging setup po namin. Ayun po, sa 3 months na yun, medyo struggle talaga kasi biglang nagbago po yung takbo ng buhay ko. Saka siya din. Kasi nung time na yun, parang more on sa kanya na lang nakafocus talaga. Binuhos ko na yung buong lakas ko para po maalagaan siya. Tapos, may time pa na parang sinisisi ko yung sarili ko kasi bakit hindi ko nalaman agad? No, parang for 5 years na magkasama kami. Bakit hindi ko napansin na ganun pala kalala yung sakit niya? Yun, parang feeling ko parang may hindi ako nagawa. Ganun. Parang may regrets po. Ngayon parang hirap. Nahihirapan ako mag-move forward. Ayun. Tapos sinabi kasi, in-explain din po kasi sa amin kung paano siya mawawala. And then, hindi po ganun yung nangyari. Kasi sabi pa, unti-unti siyang mawawala, ganun. Like, mawala yung paningin niya, yung pandinig niya, hihina yung left side ng katawan niya. Ganun po sa amin in-explain ng doctor. Pero hindi po ganun yung nangyari. Parang hindi ko talaga siya in-expect na that day siya mawawala eh. Kasi parang nagpa-check up lang kami for treatment plan. Tapos, kumain pa siya ng lunch doon po while waiting po sa doktor. And, nung pagkatapos niyang kumain, tinanong ko siya kasi medyo nasusuka daw po siya. Tinanong ko siya kung anong gusto niya para hindi siya masuka. Anong food ang gusto niya. Ang sabi niya sa akin, gusto niya lang yakapin ko siya. Niyakap ko siya. Tapos parang unti-unti pong niyakap niya din ako ng sobrang higpit. As in, parang buong lakas niya po yun. Tapos unti-unting, sabi ko sa kanya, masakit pa ba ulo mo? Tapos sabi niya, oo, masakit. Pero dahil parang okay lang kahit masakit ulo ko, basta nandyan ka. Okay lang lahat. Mahilig po kasi siya sa ganun eh. Na kapag tinatanong siya na, kamusta ka na? Sabi niya, kamusta na? Masakit pa ulo mo? Masama pa pakiramdam mo? So sabihin niya na, basta nandyan si Maya, okay lang. Parang kaya niya. Parang ganun po yung lagi niya sinasabi. Tapos lagi niya ako ina-appreciate. Kahit may sakit na po siya. Lagi niyang sinasabi na, okay daw lahat, basta okay ako, okay siya. Ganun. Kahit masama na po yung pakiramdam niya. Ganun niya ako ina-appreciate. Tapos, lagi po siyang napakabait na tao. Yung sa hospital po, kasi na-confine din kami ng mga 3 weeks, 2 beses. January and February. Kahit na nahihirapan na siya, natuturukan siya ng gamot. Masakit. Pero sabihin niya sa doctor, lagi, thank you po. Lagi po siyang ganun na kahit nasasaktan siya, magpapasalamat pa din siya. Ganun po siya. And then, parang hirap lang po siya. Nasanay akong nandiyan siya kasi araw-araw from Valenzuela to Pasig, yung work ko. Every day, sinusundo niya ako. Tapos, nagkaroon din po siya ng memory loss. Yun ang pinaka naging symptoms po ng tumor niya. January yun, nung sinugod siya sa hospital, nakatubo siya kasi bumaba yung oxygen level niya. Tapos, nung nagising po siya, nagsasign language siya. Hindi siya maintindihan ng mga nurse. Tapos, binigyan siya ng ballpen, tapos ng papel. Sabi po sinulat niya po doon yung name ko. Tapos may love, tapos heart.
Eh di nung nagising na po siya, natanggal na yung tubo niya kasi okay na po yung oxygen level niya. Tapos yung paghinga niya, okay na, normal na. Di tinawag po ako. Nung pagtawag sa akin, sabi niya, tumawa siya. Sabi niya sa akin, uy, ba't nandito ka? Close ba tayo? Gano'n niya ako. Parang, feeling ko nagjo-joke lang siya. January po yun. Tapos, sabi ko, hindi mo ako kilala. Sabi niya, alam ko, schoolmate kita, pero ba't nandito ka? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano mo ko, partner mo ko, gano'n. Sabi niya, ay talaga? Tayo ba? Hindi niya po, nakalimutan niya ako. Saktan ako kasi parang bukod sa dami ng tao ko, nakalimutan mo. Tapos, araw-araw ko po sa kanyang kinukwento na yung paano kami nagkakilala. Isang buwan po yun. Sabi ko, tinatanong niya, kasi parang mga 30 minutes, kunwari po, may ginawa siya. After 30 minutes, hindi niya na po alam. Like, kumain siya, tapos yan mo siya, after 30 minutes, anong ulam mo? Hindi niya maalala. Ganun po yung naging symptoms ng tumor ng sakit niya. And then, nung ako, nakalimutan niya ako. Hindi ko in-expect na mangyayari talaga yun. So, pwede ko lang yung makalimutan. Pero sabi ko sa kanya, bakit mo sinulat yung pangalan ko? Parang feeling ko yung unahanap mo. Sabi niya, yun lang daw yung nasa isip niya kasi binigyan daw siya ng papel eh. Eh wala siyang maisip na isulat, ba't daw siya binigyan? Sinulat niya daw po kung ano yung nasa isip niya. Tapos, tinatanong niya na kung talaga ba, tayo ba, parang nangyari yun. Ganun. Hindi niya talaga maalala yung memories namin, sa kami yung nagpupunta kasi mahilig po kaming mag-travel. Hindi niya naalala. Tapos hanggang sa araw-araw ko pong kinukwento sa kanya. Na parang, gusto ko na lang i-record para hindi na ako mahirapang magkwento. Araw-araw ko po sa kanya kinukwento. Tapos hanggang sa mga February, parang, okay, na-set niya na sa mind niya na ako yung partner niya. Pero kahit hindi niya po ako maalala, lagi niya din naman akong hinahanap. Tapos kapag magpapasama po siya sa VR, ako pa din hinahanap niya. Kahit hindi niya po maalala yung memories namin. Ganun po yung nangyayari. Ayun po. And, ano po ba? Sobrang grateful ko po talaga dumating siya sa buhay ko. Parang feeling ko ang perfect na. Sa dami ng problema ko. Kasi yung kapatid ko din, may sakit, yung father ko. Pero nung dumating siya, parang nung wala pa siya, parang feeling ko hindi ko kaya. Pero nung dumating siya, parang bumali. Kahit na sobrang bigat ang pinagladaanan ko. Pero dali lang kasi nandun siya. All out din po talaga yung tulong na binigay niya sa akin. Sa family ko. Never po kong iniwan. Na kahit natahimik lang ako, nag-iisip ng mga problema, ganun. Tatanungin niya ako kung ano daw yung nasa isip ko. Sabihin ko sa kanya kahit ano. Ganun po. Kasama ko sa lahat ng bagay. Kaya parang, nangyari yun? Parang totoo ba? Totoo ba yun? Parang feeling ko binabangungot lang ako. Gusto ko nang mag-isip. Ayoko na ng gano'n. Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Makapagod siya. Kasi siya yung parang bilib na bilib siya sa akin eh. Feeling niya ang galing-galing ko. Kahit ako hindi ako galing na galing sa sarili ko. Feeling niya, ang galing ko, ang layo ng mararating ko. Kahit ako, hindi ko yun nakikita. Pero siya, lagi niya ako na-appreciate. Tapos, lagi niya sinasabi na, buti na lang nandito ako. Kung wala ako, wala din daw siya. Nung sinabi ko po sa kanya na meron siyang cancer, tinanong ko siya, sabi niya, pwede nga. Ang reaction niya, pwede nga. Hanggang kailan na lang daw ako. Ganon. Pero parang jolly pa din. Sabi ko, hindi ko po sinabi yung life expectancy niya. Sabi ko, si Lord lang naman nakakaalam kung hanggang kailan na lang tayo eh.
Tapos, oo nga, sabi niya. Tapos tinanong ko siya kung anong nararamdaman niya na may gano'n siya. Sab Sabi ko, "Anong nafi-feel mo? Ano ka ba, malungkot ka, galit ka ba?" Sabi niya, "Hindi. Wala naman na daw siyang hihilingin and wala na siyang, gusto kasi naramdaman na daw niya lahat." Parang feeling niya nagawa niya na lahat. Na-feel niya na yung love na hinahanap niya tapos nagmahal na din siya. Tapos sabi niya, ta's nalulungkot daw siya kasi hindi niya na ako masasabahan. Sabi niya gustong-gusto niya ako samahan pero hindi niya na daw magagawa yun, gano'n. Gano'n po. Pero after 30 minutes nakakalimutan naman niya. Pinag-usapan namin may sakit siya. Hindi niya po parang nawala siya nung hindi niya alam na may sakit siya. Hindi niya po yun hindi niya hindi nagtatagal sa memory niya na parang meron siyang sakit. Alam niya lang meron siyang shunt sa ulo kasi yun nga inoperahan siya. Yun ang naalala niya na pinaka nangyari sa kanya. Gano'n po. Kaya parang ang hirap. Nahihirapan talaga ako. Then, hindi pa po kasi ako makauwi sa'min. Since Bakit? January never pa po ako umuwi sa bahay namin. Yung bahay niyong dalawa? O kasama po namin yung parents ko kasi. Sa Ah, bahay po namin sa loob. Kasama namin tapos tuwing weekdays do'n kami kasi malapit po yung work niya. And then dito kami sa parents niya pupunta, holidays, gano'n po. Hindi ako makauwi, Papa Jack, kasi yung memories niya do'n siya healthy. Pero hindi ko alam kung ano pong ano pong anong paano yung mangyayari. Feeling ko iyak lang ako do'n, maalala ko lahat. Dito, memories niya sa'kin dito nung inalagaan ko siya habang may sakit. Feeling ko nandito pa yung presence niya. Kasi hindi din ako makaalis. Ayun, um, feeling ko kasi hindi na pa matatapos nararamdaman ko pain. Gusto ko na siyang mawala yung pain. Sobrang hirap. Akala ko ang pinakamahirap yung araw na nawala siya. Pero yung pinakamahirap po pala yung araw-araw habang tumatagal. yeah, Sobrang pahirap of course. Eh, yung gigising ka. Ang pinakamahirap po yung umaga. Gising sa umaga bago matulog. Pagising mo sa umaga, yung paano mo survive? Kailangan ko lang mag-survive today. Hindi ko na iniisip yung bukas. So today, kailangan mag-survive ako. And then yung dapat po mga May 5, na namin, wedding na namin. Ito po wala. May kasi, kasi simula December po siguro, siguro po yung may symptoms na siya. Hindi ko lang napapansin kasi parang usual naman na masakit ulo niya. And then bumili pala siya ng singsing po. Nasa hospital kami, naglinis po yung mother ko ng kwarto namin. May nakita siyang singsing, box ng singsing, tapos nakabalot sa crumpled paper na Senomar, form ng Senomar. Tapos yun, sabi ko ng mother ko, ano to? Sabi niya, alam mo ba to? Sabi ko, ay hindi po, hindi na. Sabi niya, kay ata tulong po sa partner ko. Tapos tinanong ko sa kanya, hindi niya po maalala kasi nga mayroon na siyang memory loss. Ayun, binili. Tapos tinanong ko po yung ka-work niya na nagpapasama kasi mahilig po kasi siya mga surprise. Pag sino-surprise niya ako, doon po siya nagpapabili ng gift. Kasi yung parang yung ginagamit naming account ng pagbili ng mga kailangan. Is yung account ko lang. So makikita ko pag doon siya nag-purchase. Doon po siya nagpapabili sa ka-work niya. Tapos papabalot niya. Ganun. Yun po yung naisip ko tanungin. Sabi ko, nagpasama ba siya sa yung bumili ng singsing? Sabi niya,
Hindi daw, pero nagpasama siya magpalagay ng name. Sabi ko, kailan yung mga December daw. So, bumili na talaga siya ng wedding ring and engagement ring noong December. Hindi niya lang siguro po nabigay kasi nag-start na yung sakit ng ulo niya. Sumama yung pakiramdam. Mga December 26 ata, mga ganun. Kasi na hospital siya mga January 6. Ayun. Sabi ko, talaga. Ang sayang naman yung mga plans namin. Hindi na matutupad. Parang ko nawalan po ng future. Tapos hindi ko alam kung paano ako makakabangon. Paano magsisimula yung buhay ko na buhay. Iba kasi yung buhay ka. May buhay ka, pero buhay ka eh. Sabi ko, ganito pa rin pakiramdam. Parang may part sa akin ang nilibig din. Nung nilibig siya. Parang feeling ko hindi na ako makakalit. Sabi ko nga, gano'n ba ito katagal? Kasi kung matagal, hindi ko na kaya. Pero iniisip ko na lang na, ayaw masayang yung buhay niya. Kasi pag hindi ko ito kaya, kasi tayo ko lang yung buhay niya. At may love niya sa akin. Kaya pinipilit ko mag-survive everyday. Bumalik ako sa work. Kahit na nahihirapan ako para lang ma-occupy yung isip ko. Dumadating talaga yung siyang waves po. Na parang okay ka. Tapos mamaya mga 1 hour, mag-flashback sa isip mo lahat ng memories. Yung araw na nawala siya. Yung araw na masaya sa'yo. Yung araw na inaalagaan mo siya. Sabi ko, okay lang alagaan ko siya habang buhay kahit hindi na siya makapag-work. Hindi pa kasama ko siya. Kaso hindi ganun yun nangyari. Ang dami kong question. Bakit? Gusto ko lang naman may masaya. Ayun po, hello po. Sorry. It's okay. Sorry po. It's okay. Hello po. I'm here. I'm listening. Sorry, Papa Doc. Ay, sobrang bigat na po kasi. Sabi mo kanina, Maya, hanggang kailan to? Opo. Can I give you an answer? It might not help you, but Okay po. as long as it takes. As long as it takes. Matatapos po ba to? Well, you'll never really move on from that. You will just get used to not having him around. So, lagi na pong ganito. Pakiramdam. Well, I didn't say na lagi ka malungkot. I'm just saying, one day, you're just going to learn how to laugh through the pain. How to function normally, maybe a new normal through the pain. You'll get used to it. You'll get used to not having him around. Can I talk to you? Yes po. Ilan taon siya when he passed? 30 years old po. So, almost all of his adult years, he spent loving you. Yes po. Then he must have lived a meaningful life. Maybe a happy one. And wag mong i-underestimate yung maiksing panahon na magkasama kayo. Because he spent majority of his adult years
being happy loving you. It was short, but it was profoundly meaningful. Hindi man ganun ka haba yung panahon na pinagsama ninyo. But at some point, we can both agree that he kept you in his heart genuinely. He forgot about you, but he remembers your name. Yes po. Ibig sabihin, he walks around having you in his system. That's something. And Maya, No po. death is life's greatest equalizer. Death is life's greatest equalizer. And through the end of his life, you did not fail making him feel that he is loved. Yes po. Well, if that's the case, I want you to find peace, knowing that he knew that he is loved by the very woman he loves the most. Alam mo, tama ka, no? Sabi mo kanina, hindi pala masakit. Hindi pala ganun kasakit yung araw na nawala siya. Mas masakit pala yung araw-araw. Yes, ito. Opo. Yung empty bed, the scent of his perfume, the empty chair, yung pangalan niya sa contacts mo. When you go back to those silly messages that you had, Opo. those petty fights that you fought, yun ang buo-buo kung paano kayo nagmahalan. Life must have taken him away, but I'm sure that he is kept locked in your heart, and no one is taking that away from you. Totoo naman yung sinabi mo kanina. No? You said it so profoundly when you said, sabi mo kanina, dahil mong tanong. Opo. You're right. You'll probably will never have the answers to all those questions. Maybe they will remain, they're going to remain questions all your life. But these are wonderful questions. You'll probably not want the answers for them. Alam mo kung makakaharap natin siya, if we'll have the chance to have a conversation with him, I'm sure he can proudly say he spent his lifetime until his dying breath loving you. That fulfills one promise. Minahal ka niya. Buong buhay niya. Opo. As weird as it may sound, a very few of us can claim that someone loved us until that person's dying breath. And you can claim that. A very few of us can claim that we have experienced the most selfless love there could ever be. Tama? Papadyak share ko lang. Kasi nung araw na nawala siya, in-record ko yung phone niya, tinitingnan ko yung mga pictures niya. Parang nag-ask kasi ako ng question na parang nabanggit ba ng doctor na mag-rupture yung tumor niya? Parang wala kasi nabanggit sa amin ganun. And then every time kasi na may check-up po,
may record ako nung mga sinasabi ng doktor. Mhm. And then, tinatahan ko yung recording. After po, na nakita ko, ang dami po siyang record sa na parang mga ano niya, meron po doon, parang kamusta Mga ka na? voice notes niya sa'yo. Opo. Yeah. Wag ko na papabayaan. Hindi ko, ituloy ko lang daw yung buhay. Yep. You have no choice. Sorry siya na hindi niya na ako kaya samahan. In memory of him, do the best that this life can offer Pero you. paano ko po yan gagawin? Well, Maya, huwag tayong magtaka kung sobrang sakit nito ngayon dahil this is very fresh. I'll be more surprised kung tonight okay ka na. This is normal. I'm not saying this is okay. I'm just saying this is normal. Alam mo, when someone dies, pag minamatay tayo minamahal, somehow that could seemingly be the answer to everything. No, siguro hindi mo siya ma-appreciate tonight, no? But sagot kasi ang minsan yung yung pangyayaring ito. Hindi ko pa po maintindihan. Let's just hope that one day, no, this version of answer to maybe few questions will turn into a closure. Every time you remember him, cry. Parang normal na nga po sa akin yung umiyak na kahit course. madaming tao. Of course. Cry. Umiyak ka. Cry. And Ilagay niya po sinasabi nung buhay pa. Na pag umiiyak ako, nakakonsensya daw siya. So, feeling ko nakakonsensya na siya ngayon. well, he cannot help it. Lagi ako nagsasorry pag umiiyak ako. Na-miss ko lang talaga kasi siya. Alam ko namang di na siya nahihirapan ngayon. Kasi imagine for 3 months, everyday masakit ulo. Hindi nawala yung pain pero tinitiis niya, pinapakita mo okay lang siya. Masakit, sabi niya masakit pero kaya naman. Kasi nandyan si Maya. Lagi pong gano'n yung sagot niya kahit sinong magtanong po sa kanya. Basta nandyan si Maya, okay lang lahat. Ganun po yung sagot niya palagi. Yung simula po nung nawala siya. Hindi na nawala yung kaba ko. Lagi ko kinakabahan. Feeling ko ang lamig. Kahit hindi naman malamig. Para sa iba. Sa akin, feeling ko ang lamig. Yung pag nakahiga ako, naririnig ko yung tibok ng puso ko. Kaya gusto ko na pong manapos yung sana madapos na yung pain ko. No. Sana hindi ko na ma-feel to. Pain will just die a natural death. Alam ba yun? Ano po yun? Pain is going to die a natural death. There's no shortcut. There's no work around it. Pain is going to die a natural death. Don't worry. You're getting stronger. You're getting stronger.
You don't need any advice from me. You are just here to celebrate his wonderful life and existence. You know, I have a favorite quote lately. Do you want to hear Ano it? po? Yes po. The very reason why we choose to fall in love and love and to be loved in return is because we want a witness to our existence. And you were his biggest witness. Be proud of yourself. He saw through you. You saw through him. Sadly, this is what we call life, and this is reality. He's no longer with us. He's gone. And you have a life to live. So, don't rush. Walang shortcut sa pag-move on. You'll probably will not be able to move on from this. You'll just get used to not having him. Opo. Normal ba 'to, Papa Sam, na Yes. Yes. lagi ko pa ring iniisip na baka nananaginip lang ako. No. Feeling ko one day gigising din ako. Pag tinitignan ko yung mga video features, natatawa ako, ganyan, masaya. Tapos bilang, wala na pala siya. Doon na naman bubuhos. Retrospect. Yep. Tapos, ang dami ko na namang sana. Ito sana kami. Yung future na imagine ko na naman kung buhay sana sa ganito. Hindi pa rin naubos yung sana ko. Pero alam ko naman, di na din mangyayari. Well, you will be in that emotional state. Gradually, maybe it will improve as long as it takes. It has to run its course. Ay. Magiging okay pa po ba ako? Of course. Kailan? No one knows. Mafe-feel ko pa po ba yung buhay? Of course. Maybe coming from a different angle, having a different perspective, but yes.
But there's a time for everything. There's a time for everything. Maybe it's your time to grieve. Not maybe, but it is your time to grieve. Did you want to verbalize some emotion tonight? Ay, na naman po yung tanong ko about sa feeling. No. You want to send out a message to him? Yes, Pampagaan. yes po. Let's do it. Okay. Sige. Yeah, thank you for thank you for thank you for 5 years. Thank you for choosing me na maging pamilya mo. Thank you sa lahat ng tulong, sa lahat ng cheer up. Thank you. So much salamat kay Lord kasi pinag-pray ko na magkaroon tulad mo. Pinaranas niya sa akin kung paano mahalin ng genuine. Kahit walang mapalit. Napaka-genuine ang puso ko. Lagi mong iniisip yung pakanan ko. Thank you kasi naniwala ka na kaya kong gawin yung mga kaya ng mga bagay na akala ko hindi ko kaya. So, thank you kasi tinulungan po kong magmahal ng totoo. Gusto ko ito makasama. Pero siguro para kasi friend. Baka mas kailangan ka dyan. Gusto ko pa sa nandun pa rin yung makapangarap natin. Pero nakasama ka. Sobrang namimiss ko nung yakapin mo. Hindi nakapagpapawi ng lahat ng bagon ko. Namiss ko na yung boses mo. Lagi mo sinasabi ko sa atin. Ang swerte mo kasi meron kang tulad ko pero totoo ako yung swerte. Kasi karoon ako ng katulad mo. Hindi ka makakalimutan. Lagi ka na sa puso mo. Sana naging masaya ka. Kasama mo ko. Sana naging birthday din. 5 years ng buhay mo magsama tayo. Ako yung pinili mong maging pamilya mo. Salamat sa mga pangarap.
na naging motivation ko para galingan palagi. Alam ko ba, sisimula pero gagawin ko yung best ko. Sabi ko, patuloy na buhay. Kahit kamusta yung buhay mo. Kasi mahirap. Sobrang hirap. Kahit sa tao magpunta, ikaw nakikita ako. Namiss ko na siya. Namiss ko na kung paano matawagin ang pangalan ko. Thank you so much. Napakaputing mong tao. Kahit may sakit ka na ako, pa din inaalala mo. Salamat sa mga voice message na iniwan mo para maging matatag ako. Mahal na mahal kita. Alam po. I have nothing to offer you other than be strong, Ito po. for you have no other choice. Opo. Thank you po. You have no other choice. And whether you like it or not, this is going to make you stronger. Sure ako dyan. Opo. I appreciate you sharing with us your most profound pain that otherwise we will not have the chance to listen to. So thank you, ma'am. Pinili mo kami pagkwentuhan. Salamat po. Thank you po sa oras na binigay niyo sa akin. You'll get better soon. Opo. I don't know when, but you will. That's the law of the universe. There's no kind of pain, any pain at all, that's going to last forever. Lahat ng pain natatapos. Just don't forget to learn the lessons and keep the valuable memories as you go through it. Okay? Opo. Thank you, Papa Joe. Thank you, ma'am. Thank you po.